What's up mga kabashi? Welcome back to my channel again. It's me, Ken Vigilio. Ayan, for today's my video guys, isipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nagsimula ang isang Ken Vigilio sa pag-aalaga o sa pag-content ng dagang Costa. Yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-umpisa. Kaya kung bago ka pa sa aking channel at ikaw ay beginner pa lang, tama ka ng pinuntahang video, kabeshi. Dahil ituturo ko sa inyo yung mga basic techniques, no, as a beginner. Siyempre, ituturo ko rin sa inyo yung mga pang-unfro. Non-fro kung tawagin. Unfro? Ano yung unfro? Non-professional kung tawagin. Disclaimer lang po, hindi po ako professional, hindi po ako expert sa pag-aalaga ng dagang Costa. Natutunan ko lang din pong mag-alaga ng dagang Costa through research. Ayan, more on research talaga mga kabeshi, lalo na sa mga nagtatanong sa akin, bawal tayong magkamali, iwas, likewise. Ayan, iwas tayo sa mga bash. Pero kung ready naman ako sa mga basher, no. Actually, kung may mga supporter ako na dapat kong pasalamatan, kung magkaroon man ako ng basher, maraming salamat pa rin, no. Be humble pa rin. Kasi kung hindi dahil sa mga bashers natin, hindi gaganda ang ating buhay. So, bago pa humaba ang aking teleserye dito mga kabeshi, let's intro! So ayan mga kabeshi, ito, bali ayan ang aking mga alaga. Ayan, makikita nyo yung bahay pa po nila, yung gawa-gawa ko lang. Ayan, gawa pa po sa kahoy, no? Kung saan, maluwag na maluwag pa sila. So, sa point na yan is sobrang napakalungkot ko kasi ang onti po nila. Ayan, si Mia, si Johnson, at saka si Maddie. Ayan, tatlo po. Kasi syempre, umpisa pa lang. Papangalanan mo pa. Eh ngayon marami na. O, sige, good luck. Pangalanan mo isa-isa, Ken. Mga ganun. So, ayan. Una ko pong ginawa, no, binild ko yung relationship naming apat. Lagi ko po silang kasama. Kahit ano yung gawin ko. Kahit gumawa ko ng project, ng love letter, matulog ako sa higaan. Lagi yung cage ko, gumawa ko ng project. Andyan sila. Makikita nyo dyan sa video kung gaano sila ka-epa, lalo na si Maddie kapag ako'y gumagawa. Wala mga kabeshi. So ito na nga ang eksena. Nung mga matured enough na sila at pwede na silang makipag-meet, ito na ang kanilang mga eksena. Tsuserang mga daga to. So ayan mga kabeshi, once na nakita nyo silang nag-meet o first time nilang mag-meet, guys, mga kabeshi, is magbibilang na tayo automatically. Ayan, magmamarka na tayo sa ating mga kalendaryo. Mamarka na natin yung day ng kanilang pag-meet up. Then, magbibilang tayo from day ng meet up nila hanggang 21 days. Dahil 21 days ang pagbubuntis ng dagang Costa. Tapos, 23 to 25 days, pwede na silang manganak. Ngayon, i-observe nyo ang inyong male mice kung sila ay nangangain ng mga anak nila. No, may mga male mice kasi na nangangain ng kanilang anak, may mga male mice naman na hindi nangangain ng kanilang anak. Depende po sa male mice kung sila ay nangangain o hindi. Sa case ko naman po is hindi pa ako nagkakaroon ng male na nangangain ng anak, no? As long as magkakasama sila sa cage, hindi naman po nangangain ng anak ang mga male mice. Merong iba po nangangain ng ng anak ang male mice. Pero yung mga male mice ko po kasi, ayan, lagi ko po silang hawak-hawak, no? Lagi kaming nagbabanding. Even kapag nagpapakain, onting banding para mas nagiging aware yung mga alagaan natin, hindi lang sa ating amoy, maging sa ating boses, maging yung relationship natin as owner at saka pet, nagbi-build, no? Kaya hindi nagkakaroon ng ilangan o division sa bawat isa. Another tips nga pala mga kabeshi, no?
Noon, kapag hinahawakan ko yung aking mga daga, sa tail, no? Kasi hindi pa naman tayo expert that time, no? Pero nakita ko sa ibang mga previous vlog, no? Pwede pala sa katawan. Kasi once na sa katawan mo pala, direct na hinawakan ang yung mga dagang kosta. Nagbibigay pala yun sa kanila ng trust. Ayun, pinagkakatiwalaan ka pala nila. 100%. No, binibigay nila yung tiwala nila sa'yo kasi hindi ka nagkakaroon ng ilang pagdating sa kanila. Kaya, yun, mga kabeshi. Pagdating naman sa pagtakal ng pagkain, mga kabeshi, no, noon, ang ginagawa ko, tinatakalan ko sila ng good for 3 days. Masama pala yun, no, kasi mas prone sila or mas malapit sila sa mga sakit-sakit tulad ng stroke, high blood, or whatever man yan. Pero simula nung napanood ko yung video or another video sa YouTube, is tinakal ko na sila. Once a day ko na sila kung pakainin. At in-identify, in-observe ko naman yung kanilang mga behavior at maganda naman yung kinalabasan. Hindi ako yung namamatayan basta-basta ng mga dagang kosta, hindi ako yung basta-basta na lalagasan ng mga female mice once na kahit gaano pa karami yung kanilang pinapagatas sa kanilang mga anak, hindi na ako namamatayan. Before kasi nagugulat na lang ko, hala, namatay yung mother mice, what happened? Kaya, yun din po, mga kabeshi, ikip nyo rin yun. Ayan, hanggang sa nagbubuntis na nga si Mahdi, nag-iipon na siya ng mga papel dahil preparation na yan siya para gumawa ng kanyang nest, mga kabeshi, no? So, habang pinapanood natin ng paggawa niya ng nest is mayroon tayong isang kabeshi na nagtanong, no? At ito ay ating sasagutin. Dear Kuya Ken, gusto ko lang sana muna magkaroon ng idea sa pag-aalaga ng mga ganitong klaseng pet. Newbie lang po kasi ako sa pag-aalaga. No, ano po yung mga posibilidad na pwede kong isaalang-alang sa pag-aalaga ng mga ito? Narito po ang aking unang tanong. Kung magkakaroon po ako ng isang pairs ng ganito, ano po ang kailangan kong tandaan? So, unang-unang kailangan mong tandaan, kabeshi, is hindi ka lang basta-basta mag-aalaga ng dagang kosta, no? Tuturing mo rin sila bilang part ng buhay mo, no? Hindi yung binili mo lang sila para ikulong sa isang cage. Pagkatapos nun, papakainin mo lang sila. So, useless lang din, mga kabeshi. Hindi mo mahahawakan ang iyong hayop o ang inyong mga pet. Pangalawa, mga kabeshi, dapat handa ka sa responsibilidad. Kapag bumili ka ng pairs ng mga mice is may posibilidad na mas mabilis po silang dumami pag pairs po sila. Kasi mabilis po talaga ang pagdami ng mga dagang kosta. Hindi mo inaasahan ay mabilis po silang reproductive, mga ganon. Mabilis po silang dumami. Mabilis po silang magkalat. Ganyan, mga kabeshi. Kung bibili naman po ako, dapat ko bang alamin kung ilan po ang edad nito o months na kukunin kong pairs ng mice? Yes, mga kabeshi. Absolutely yes, mga kabeshi. Kasi kung may ibang buyer, ay may ibang seller rather na nagbibigay ng, alam mo yun, pa-expired na ng mga mice, no? Na, I really sad to say, maraming mauutak na seller na nagbibigay ng matatanda na, yung tipong pa-expired na pong mice, no? Kung saan hindi na po nagpo-produce yun ng maraming alaga or maraming anak, no? Much better bibilin mo is bata pa talaga, no? Wala pa siyang edad. At yung advantage nun, no, masusutil mo pa sila. Kung sutil sila, maaano mo pa sila, madidisiplina mo pa sila, kabeshi. Hindi tulad ng matured enough na masungit na yon, miski na ikaw na amo, kakagatin ka na nila, mga kabeshi. Hindi mo na sila madidisiplina. Kaya mas maganda na bata pa ang kunin mo. Tulad ko, kinuha ko sila siguro mga nasa 21 days pa sila or 1 month matured pa lang sila. Kaya yun, mas na-build talaga namin yung relationship namin as owner, between owner and pets. Yun po. So, ang pangatlong question naman niya po is, yung magiging cage po nila, ano po ba dapat ang gamitin ko? So, nakita mo naman sa pag-uumpisa ko,
gumamit po muna ako ng kahoy. Kung hindi nyo pa kaya. Kung hindi mo pa kaya, kabeshi. Pero kung ikaw naman ay may budget, pwede mo naman silang bilan ng aquarium o yung mga cage bin na na merong chicken wire, no? Yung mga storage box, mga kabeshi. Yan. Na pwede mong paglagyan sa kanila. At make sure, kabeshi, na ito ay merong proper ventilation. Dahil pwede silang masuffocate. Dahil ang dagang costa is, yung heat po nila is nag-evaporate around their environment. Kaya dapat is may proper ventilation po sila. Nakakahinga po sila at nakakasingaw po yung singaw ng katawan nila para hindi kapag bukas mo ng cage nila sobrang baho. Ganun po talaga kasi ang realidad ng pag-aalaga ng dagang costa. At higit sa lahat, kailangan meron silang proper beddings. Ano po yung mga beddings na yan? Pwedeng papel, kusot, tissue, kahit ano, basta beddings na mag-absorb ng kanilang mga ihi o dumi. Ayan pa, kung gusto mong lagyan sila ng uling or charcoal sa kanilang mga kulungan, mga kabeshi. Ayan, good thing po yun. Good strategy rin po yun para malesen yung amoy ng kanilang cage. Ayan, pang-apat ko pong question, paano po ba yung setup? Wala po kasi akong alam sa pag-alaga ng dagang costa. Pero ngayon, gusto ko tang i-congratulate kasi dahil sa nanonood ka ng mga videos ko, ngayon nagkakaroon ka ng idea, kabeshi, kung paano mag-alaga ng dagang costa. And good attitude yan kasi ganyan din po ako nung nag-uumpisa pa lang ako. More on research, more on nood ng video, nag-i-stack po talaga ako ng knowledge para soon, alam ko na yung mga dapat kong gawin kapag ako mismo yung nag-aalaga. Iba po kasi yung information lang sa nai-experience mo na, kabeshi. Kuya Ken, panglima ko pong question, meron po ba silang proper food? At kung ano po yung marirecommend nyong vitamins nila as beginner. So, ayun, sa food muna tayo. Kabeshi, pwede mo silang pakainin ng gulay, vegetable cabbage, carrots, coconut, sunflower seed, pasta, Lucky Me, yung pasta, macaroni, o kaya yung pang spaghetti, luto o hindi luto. Ayun po yung mga treats nila. Yogurt, kahit ano, biscuits, chichirya, junk foods. Pero wag pong ganun. No, kasi unhealthy po yun. Once na tumaba po yung ating mga dagang costa, magkakos po yun ng kanilang pagkamatay. Sa vitamins naman po, ang marirecommend ko is Selectrogen Plus. Mabibili po iyon sa inyong mga suking tindahan, sa bilihan ng pagkain ng manok at pagkain ng dog food. Yun lang po. Ayan, ito po, kabeshi, yung night na manganganak na po si Maldi. Ayan, mamaya-maya po yung next video na i-picture ko is yung during na nanganganak na siya. Lahat po pala sila. Ayan, kabeshi, yung tiyan po ni Madi is 23 to 25 days na po yan. Actually, 24 days na po ng kalendaryo yan nung sa video yan. Ayan, kabeshi. Bali, boses ko, recorded na lang tong boses ko. Pero nagsasalita ko sa video na yan. Kung mapapansin nyo sa video, mga kabeshi, dalawa po yung kulungan. Gumawa po ako ng isang kulungan para sa male ko. Ibinukod ko na po kasi yung male ko doon po sa mga female ko. Para hindi po kainin. Kasi po, wala naman po akong knowledge nung bago-bago pa lang ako. So, ayan, kabeshi. Yan, nanganganak na po si Madi. Kasabay po niya si Mia. Yan, dalawa po silang nanganganak that time. No? So, napakahirap para sa kanila na panoorin ko. Pero okay lang po sila sa kanila. Hindi po sila na iirita kasi basa naman na po nila yung amoy ko as their amo. Kaya okay lang po para na lang po silang natural na aso na talagang humihingi ng tulong sa kanilang amo. Ayan, first baby ni Madi. Ayan, ang sakit. Inaano-ano niya yung tiyan niya. Yan, tutulungan niya rin si Mia. Ang kagandahan po niyan, mga kabeshi, kapag meron po kayong mga male, is magtutulong-tulong po sila talaga ng mga anak.
magpaanak sa isa't isa. Yan po ang kagandahan kapag grupo po ng mga female mice ang inyong pinagsama-sama sa loob ng cages. Ayan. Ganyan din po minsan yung male mice. Kasi, ito po, hiniwalay ko this time yung male ko kasi wala po akong idea kasi nababasa-basa ko before sa mga comment, kinakain daw ng male mice. Pero nung di kalauna, na-experience ko naman na isama yung mga male mice ko, hindi naman po kinakain. Meron pong iilan, pero hindi naman all ng male mice, nangangain. Yung iba po kasi is nilalahat. Parang kapag niloko ka ng boyfriend mo, no, nilalahat mo na, pinapare-parehas mo na yung mga lalaki. Ayan, sabay-sabay na pong nagkakarog-karog-karog yung mga tiyan nila. Nanganganak na po sila niyan. Ayan, sila po ay tutulungan sa kanilang panganganak. O di ba, ang lalaki ng kanilang tiyan. Maya-maya po, ayan, pag end ng video na ito is makikita niyo kung gaano karami ang kanilang mga naging anak. At hanggang sa paglaki ng kanilang mga anak. Yan mga kabeshi. Ayan, gusto kong i-shout out mga kabeshi nating nagsabing madaldal daw ako sa vlog ko. Ayan, kung di ako madaldal, wala kayo matututunan dito. Manonood lang kayo at maiinggit. Tapos magtanong-tanong, no? So, papakita ko na po ang kanilang mga anak. Ayan. Kaya kung nagustuhan mo kabeshi ang aking munting video at kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and click mo na rin notification bell para mas maging updated ka sa aking mga upcoming videos. Eto na! Ayan, malalaki na ang kanilang mga anak. Hanggang dito na lang ako. Muli, I am Kent Vigilio and God bless all.